Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo at welcome back dito sa ating channel. Okay, so ang gagawa natin ng reaction ngayon ay mula dito sa channel ni Balitang Pinoy TV at sabi nga po niya dito, Risa na corner na. No, na corner sa mga vlogger mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so huwag niyo po kalimutang i-subscribe ang channel ni Balitang Pinoy TV. Nandiyan po sa ibaba yung link. Ilalagay po natin yan dyan. Alright? So huwag na natin patagalin to. Umpisahan na natin. Let's go. Yan ang sinasabi ni Michael. Binayaran lang siya ng kampo ni Ontiveros. Therefore, Ontiveros should explain to the people. Since she is the one who presented this witness in Senate, she should explain, is this true? That this person only testify against Pastor Kibuloy Duterte and Vice President Sara Duterte. Ito ba'y binayaran mo talaga? Oh, yun ang kasi may akusasyon sa kanya eh. So, di ba dapat talaga no i-explain o harapin na itong si Senator Risa Hontiveros. No, kung yan ba ay binayaran niya o hindi, mga kababayan, no? Yung tumayo na yan, no, o yung nagsabi, no, na binayaran daw po siya, no, ni Senator Risa Hontiveros, no. Siguro, no, para sa akin harapin na lang din po talaga, no, at sagutin yung mga akusasyon na yon, di ba? At ang ginawa nga po niya sinampahan po niya, no, ng kaso, no, itong si Michael, mga kababayan, no. So tuloy natin to. So dapat mga kababayan, sagutin niya po ito. Hindi pwedeng nangalang. Ano ba sa palagay ninyo, no? Dapat ba na harapin yan ni Senator Risa Hontiveros at sagutin yan, no, ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, no? I-comment nyo lang po dyan sa ibabaan yung mga opinion, alright? So, tuloy natin to. Narito ang Balitang Pinoy TV. You know, subscribe nyo po yan, mga kababayan, ha? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Barabay at ito na nga ang init ng issue. Grabe. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Saga. Saga ni Madama Ontiveros. Si Ontiveros talaga, oo. Sa dami-dami ng politiko, no? Hindi, mantakin mo mga kababayan, si Ontiveros ang epitome of hypocrisy in the Philippines. Parang alam mo, meron niyang nagsabi sa akin, parang kung sino yung mga nakasulat doon sa TRICOM, kinukuha lang nung ito yung mga nando sa TRICOM. Ito yung natin, puntiryahin na. Para bagang meron silang master list. Hindi ko alam may nagkwento lang sa akin ito kung totoo ito Para bagang meron silang master list na, oy, ito na yung mga kalaban natin. So every time na meron kayong kakasuhan, ito na, kasuhan nyo na ito na kasuhan. Parang ganun Parang ganun ang, ewan ko kung ganun. Kasi may punto si Attorney Trixie. Hindi nga sila nag-share Tataka nga ako Hindi. Iba-iba naman kasi kami ng porte, iba-iba. Alam mo, kahit nga ako meron nga yung meron nilabas yung hindi ko na lang babanggitin, hindi ko na pasisikatin kasi hindi mo pinansin. Merong nilabas yung, ano ba ito? I think it was correct me if I'm wrong I think it was Philippine Star na nagsabing kasama ako sa mga pro-China vlogger. Nung pinanood ko yung video, paano ako naging pro-China vlogger? Doon sa video, wala namang ako sinabi. Basta binanggit lang yung pangalan ko. Anak ka ng wewe, nagigets ibig ko sabihin na halatang halata. Sabi ko, halata talaga. Halata na yung ninyo na basta lang gusto nang ninyong makasama. Basta lang, si Banat ba yan? Malupit siya.
Damay-damay na, parang ganun. Hindi, totoo, parang ganun ang dating eh. Ano yan si Banat Bay? So, anuhin natin yan. Parang Tama na ganun eh. natin. Di ba? Ewan ko, bakit para bagang ano, lahat ng sila ganun ang nasa isip. Ay, nako. Anyway, sana lang ha. Tignan talaga na maigi at pag-aralan. Naman, magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya. Karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. For context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero, Eto, papakita naman natin yung reaction ha. Baka kasi sabihin ninyo, kasi kasama yan si Atty. Trixie sa mga kinasuhan. So, Ito, ang papag-usapan po natin ito. for Wait today lang, is ha. the most Hindi ko recent na-prepare, development. Etong abogadon to, matikas tong abogadon to eh. Oo. Actually, very objective na abogado. Hindi ito katulad nung si Atty. Libayan. Hindi. Hindi ito katulad ni Atty. Libayan na pumupolitika. Alam naman natin na galit yung kay Tulfo. So, ang papag-usapan po natin Etong taon to, very objective. Gamit pa Although no? biglang tinawag siyang Duterte lawyer daw, kasi nga yung mga discussion niya pumapabor sa mga Duterte. That's not because he is a Duterte supporter. Nagkataon lang that the argument of the Duterte camp is correct. Kaya tuloy yung mga troll, binabanhatan siya na Duterte lawyer ka, Duterte na abogado ka. Pero in reality, kasi matagal ko na pinanonood to pagka meron akong gustong maintindihan about sa batas, magandang panoorin niyo po ito. Ito po si ang pangalan po niyan ay si Attorney Ginugundo. Naalala ko tuloy yung mga pelikula ng mga kabataan natin Ay, kabataan nga pala. Ako lang ang matanda dito. Ayan. Ang pangalan niya si Attorney Neil Si Abayon. Abayon. Okay? Attorney Neil Abayon. So, kung gusto niyo matuto objectively, okay? Maganda ho kasi minsan makinig tayo sa mga objective. Sabihin hindi wala sa political color na na abogado. At least makikita natin may punto nga ba o wala. O, di ba? Ito maganda itong discussion niya dito. Pakinggan for natin. today is the most recent development po dun sa issue between Senator Risa Hontiveros and Pastor Apollo Kibuloy. Specifically po dun tungkol po dun sa witness na si Witness Michael, kung saan bumaliktad ngayon si Witness Michael, tapos yung allegation ni Witness Michael is binayaran daw po siya ni Senator Risa Hontiveros. Kaya niya nasabi yung mga nasabi niya dun sa Senate hearing. After po nun, si Senator Risa ngayon sa social media niya, naglabas naman po ng resibo na si Michael daw yung lumapit sa office niya at wala naman daw pong bayaran na nangyari. Okay? Until eventually, the most recent event that occurred was on July 2, 2025, which is ito na po yun, yung fina-flash ko ngayon sa screen, kung saan si Senator Risa Hontiveros filed cyber libel rap versus people behind ex-witness video. Okay? So, explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung cyber libel at ano yung mga pwedeng defense ng mga kinasuhan po dito sa issue na to. Okay? And lastly, tatandaan po natin na hindi ko po sinasabi na guilty si Senator Risa Hontiveros or totoong nagkaroon talaga ng bayaran. I would just like to make it clear out there. Klaro yun, ha? Baka mamaya, Hontiveros, idamay mo rin ito. Hindi. Oo, kasi parang inano na niya kagad, no? Parang kinlaro na niya kagad, no, na yung kanyang magiging analysis it's either pro or against dito kay Senator Risa Hontiveros. Well, maganda yung mga ganun, no? Kagaya ng ginagawa natin, 'di ba? Nagre-reaction tayo, it's either pro
or against tayo, di ba? So, okay lang din naman yan. Huwag tayo maging bayabas, mga kababayan. Tuloy natin. Kasi ganyan si Ontiveros, ay, tinapik yun. Hindi niya, alam mo, ang ginagawa sa tingin ko ni Ontiveros, basta may nag-topic tungkol kay Rene, kasi alam nyo, si Attorney Trixie, pag pinanood nyo yung video niya about kay Rene, very objective din. Alam mong lawyer yung nagsasalita, di ba? Objective siya mag-itakil. As a matter of fact, tinakil niya nga pa, mas tinakil niya pa yung side ni Ontiveros kesa kay Rene. Di ba? Pero eto, ganun din. Nililinaw na lang niya. Baka mamaya kasi kasuhan din daw ni Madamay Ontiveros. pa siya, Huwag no? naman. Ikaw naman, porque ginamit ko, kakasuhan mo na rin. Kasi minsan yung mga ibang tao po, ibang viewers ko Damay na. is medyo parang fanatic po kayo sa mga certain political figures. Therefore, kung yung explanation ko, yung legal explanation ko is hindi pabor dun sa political figure na sinusuportahan ninyo in relation po sa legal issue na lumalabas dito sa public matter na pinapag-usapan natin, tingin nyo na mumulitika daw ako. Hindi po ganun yun, okay? I am simply explaining po the law that applies dito sa mga legal issues na pinapag-usapan natin in relation sa mga public events po or current events na binabalita po ng ating mainstream media. Okay? In other words, this is a legal educational video. Kung tingin po ninyo this is a political video, wala na po akong magagawa doon. But at the end of the day, Huwag ka mag-alala, Attorney Neil. Okay yun. Okay. Marami lang talagang kulto itong mga tanso. At talagang sila yung may troll farm na basta anything na papabor sa Duterte, ikaw ginagawa mo lang naman yung legal discussion. Alam mo si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, grabe yan pagdating sa batas. They really follow the law. Kasi alam na nila yung mangyayari in the future. So, eto, dinidiscuss niya siguro yung mga tungkol sa batas, nadadalik. Ako nga, sabi ko nga sa inyo anything, basta nasa batas, doon tayo, di ba? Kasi talo ka talaga pag wala ka sa katotohanan o wala ka doon sa batas Kung hindi ka pumapabor doon sa batas, talo ka talaga. ang purpose ko lang po talaga dito is para maintindihan ng viewer ko kung ano ba yung mga batas na nag-a-apply in relation to the legal issues that we are discussing. Okay? So anyway, start na po tayo sa discussion natin. So of course, alam naman po natin, di ba, na si Senator Risa, she filed cyber libel cases. So explain ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung libel in general. Okay, so the crime of libel po, the simplest way to explain that is ito yung krimen kung saan naninirang puri po kayo, di ba? In short, may sasabihin po kayo or may gagawin kayo para siraan yung reputation, yung character, or yung integrity ng other person. At yung paggawa po ninyo nung paninira na yon is meron kayong malicious intent or sinadya nyo talaga sabihin or gawin yon para siraan nga po yung tao na involved. Okay, so that is the crime of libel in a nutshell. Ngayon, ang next question naman natin, bakit nagkaroon ng cyber dun sa cyber libel? Okay, so kaya po nagkaroon yan ng cyber is because of our Cybercrime Prevention Act of 2012. So under the Cybercrime Prevention Act po natin, lahat po ng mga, hindi po lahat, certain criminal laws po natin under the Revised Penal Code, one of which is our libel laws, if it is going to be committed through digital means, magiging cybercrime na siya. Okay? Therefore, since yung dito, yung allegation po ni Senator Risa is siniraan daw yung reputation niya at nung Senate at nung staff niya via dun sa video at pagpakalat ng video, since ginawa po yun via social media, therefore digital means yun, kaya po yung final niya na case is cyber libel. Okay? Ganyan po yan. In other words po, the crime of cyber libel is the crime of libel committed only via digital means, one of which is via social media, sa Facebook, YouTube, TikTok, so on and so forth. Okay? So yan po yung krimen na libel and or cyber libel. And dito po Maganda to mga babayan, no? May matututunan tayo dito, no? sa case ni Senator Risa Hontiveros, of course, ang tingin po niya dahil pinakalat yung video na yun ni Witness Michael is na posibleng masira yung reputation niya as a person and as a senator. Therefore, she believes meron siyang valid cause of action for the crime of cyber libel. Okay? So ngayon, ang next question natin, kasi may nakita po akong comment bakit daw hindi sinama yung ibang mga mainstream media na nag-share din ng video ni Witness Michael. And the reason for that po, the simplest way I can answer that po, kasi tatandaan po natin, yung isa pong tao, isang complainant, she has
he or she has the full discretion po to determine kung sino yung fa-file niya ng kaso. Okay, yan po yung talaga yung prerogative niya or choice po yan ng isang complainant. So kung sa tingin niya dapat limited lang yung case dito sa mga taong binanggit niya, edi choice niya po yun. In other words, kung ayaw niya po isama yung other individuals, then that is fully dependent po talaga sa isang complainant. So hindi po natin pwede sisihin si Senator Risa dito kung hindi niya sinama yung other mainstream medias, because at the end of the day, she's the complainant, and if she feels na ito lang yung nag-violate ng karapatan niya, edi yun lang yung dapat niyang kasuhan. Okay? So anyway, ngayon tuloy po tayo sa next question natin. So ang sagot po dyan is kahit na po let's say totoo talaga, ito po for discussion educational purposes lang, baka kung ano-ano naman isipin ng mga basher natin dyan eh. So let's say totoo po na nagkaroon talaga ng bayaran or ng tanim na witness, okay? So kung totoo po yun, tapos ngayon yung mga vloggers is yun yung kinakalat nila na nagkaroon talaga ng bayaran and or tanim na witness, hindi pa rin po yun absolute defense on the side or for the benefit of the vloggers, kahit na po again for discussion purposes totoong nagkaroon nga ng bayaran and or tanim na witness, because very clear po yan sa revised penal code natin. In Article 361 po, nakalagay dyan, proof of truth, diba? In every criminal prosecution for libel, the truth may be given in evidence to the court, and if it appears that the matter charged as libelous is true, and moreover that it was published with good motives and for justifiable ends, the defendant shall be acquitted. Okay, so nakalagay dito, kung totoo, the defendant shall be acquitted. However, meron po yang requirements. At ang requirement po niyan is that it was published with good motives and for justifiable ends. Okay? So kahit na po yun nga, nagkaroon nga ng for discussion purposes, nagkaroon ng bayaran or tanim na witness, pero kung pinublish mo po yung fact ngayon, tapos yung napakita po ngayon ng prosecution na when you publish that is meron kang malicious intent na para manirang puri, pwede ka pa rin po maging liable for the crime of libel. Ang mangyayari lang po dyan ngayon, mas mahirapan magpa-convict for the crime. But again, truth po is not an absolute defense if it will not be clearly established po by the defense na meron siyang good motive or justifiable end sa pag-publish niya na yun. Okay? So, i-rephrase ko lang po para mas maintindihan natin. Okay? So, number one, truth is not an absolute defense. Okay? There is a second requirement po kasi. So, yung second requirement po niyan is that dapat may good motive ka and justifiable end sa pag-publish mo nun. Okay? So, again, kahit na po totoo pa yun na meron nga ganun na ginawa ang isang tao tapos pinagkalat mo yun sa public, if you will not be able to prove kung ano yung good motive mo dun, pwede ka pa rin po maging liable for the crime of libel. So ito po, you can also apply this to our everyday lives. Diba? Kung merong mga may utang sa atin, huwag nyo po basta-basta i-post yan. Kahit na po totoong may utang yan, pero kung wala kayong good motive or justifiable ends, posible at pwede po kayo maging liable for the crime of cyber libel. So I suggest before you post anything in social media, always consult po a licensed professional para iwas na lang po kayo sakit ng ulo. Kasi imaginein po ninyo, in the crime of libel po kasi, usually ang ginagamit lang ding evidence against the accused dito is sarili lang din po niyang post, 'di ba? Kasi manggagaling po sa inyo yung libelous statement eh. So yun lang din yung isasubmit ngayon ng isang complainant sa korte, tapos kailangan mapakita ngayon sa ng prosecution sa korte na there was malicious intent in publishing that. At kung mapakita yun na may malicious intent, automatic po that it will be considered as a libelous statement. Okay? Again, kahit na po totoo yun, pero kung malisyoso nyo pa rin pag-publish, you will still be held liable. So ganun pala yun, mga babayan, di ba? So parang yung ginawa mo, pwedeng gawing ebidensya para sa laban sa iyo. Okay. Nakakatakot pala yung cyber libel, no? Okay? So anyway, ngayon punta po tayo sa final portion for today's video. Kaya pagka merong may utang sa inyo, huwag nyo na ipopost, mga babayan. Diretso nyo na sa barangay. No, reklamo nyo na sa barangay. Yan. So ang alam ko po itong mga pangalan na to yung mga nasama po sa kaso is kung makikita po nyo, number 1, Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, 2, Crisette Kifichu, 3, Rabrances Forsas Rogando Sasot, number 5, Aaron Peña alias Old School Pinoy, number 6, Jay Sonza, 7, Banat Bay 2.0, 8, Tio Morena, 9, Redel Esguera, 10, Joy Cruz. Ay, hindi pala ako yun. 2.0 pala yun. Ang pangalan ko, Banat Bay. Wala pong 2.0.
O sa may ibang Ay, channel. nako, Ontiveros. Bruce alias Joy the Vivre every other day. 11, Jeffrey K. Eric Celis. 12, Attorney Randolph B. Libayan of Batas Natin. So ito po yung mga nadamay na vloggers sa kaso dito ni Senator Risa Hontiveros. So ang kailangan nilang mapakita talaga nito nila ng mga vloggers na to is, number one, they had good motives to publish that. If they will not be able to clearly establish that, yun po ngayon yung magiging dilemma nitong 12 people involved. Because again, kahit na nga po, let's say, ma-prove later on na totoo ang nagkaroon ng bayaran or tanim witness, despite that po, without the showing po, there is a clear good motive to publish, posible pa rin nga po karoon ng liability for cyber libel. Okay? But again, I would also reiterate po, hindi ko po sinasabi nagkaroon talaga ng bayaran and or tanim witness, but I am just explaining po for educational purposes para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung mga legal nuances or yung mga paliko-liko po in the crime of cyber libel. Okay? And baka curious lang din po kayo bakit naging cyber libel, di ba perjury yung initial issue? Kasi yung cyber libel po, ang purpose is, or yung crime po ng cyber libel is paninirang puri. So that's a different cause of action po from perjury. Kasi sa perjury, pag ang isang witness nagsinungaling under oath, yun po yung cause of action, yung pagsisinungaling. So dito, since tingin ni Senator Risa, itong mga tong people involved dito is nasira yung reputation niya, so meron siyang cause of action for the crime of cyber libel. And against witness Michael, meron ding possible cause of action kasi si witness Michael mismo yung umamin ngayon or nagsabi na nagsinungaling daw siya, di ba? So yan, yan po yung mga legal nuances ngayon dito sa issue ni Senator Risa Hontiveros and Pastor Apollo Quiboloy. Okay, so that is all for today's discussion. Alright, so yung mga babae, no? Grabe, nakakatakot pala yun. Kaya yung mga merong may utang dyan, huwag kayong basta-basta magpo-post, ha? Baka mabaligtad kayo pa makakasuhan. Okay, so yan, ano masasabi ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So, hanggang dito na lang ang ating reaction video ngayon. Abangan nyo po yung mga susunod nating uploads, no? Maraming salamat sa inyong support, alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload.